Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2531-2535. Siantian Bagua Diagram. Pinag-isipan ito ni Yang Yiyo at sinabi, kung ganoon, mukhang hindi naman ako masyadong nasa panganib, di ba? Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay maaari na lang akong magpatuloy sa pagsasanay dito. Posible kayang mahanap ka ng Emperor Zun at mapatay ako. Sinabi ni Foxy, hindi iyon mangyayari. Sinabi ko sa iyo na ang Emperador ay nagko-concentrate na ngayon sa pag-unawa sa Dao. Sa palagay ko ay hindi siya lalabas hanggat hindi nawasak ang Celestial Race, lalong lumapit sa akin. At saka, kung talagang darating siya, pipigilan ko siya. Ngunit wala nang masyadong oras para sa iyo, o dapat sabihin na wala nang maraming oras para sa Ascendant Race, kaya hindi ka maaaring manatili sa isang lugar nang hindi gumagalaw. Kailangan mong lumabas at hanapin ang iyong pagkakataon, para patuloy na pagbutihin ang iyong sarili. Balang araw magagawa mong humakbang sa kaharian ng Heavenly Dao, at sa wakas ay sumanib sa Dao. Magsikap na gumawa ng isang hakbang pasulong. Ngumiti si Yang Yiyo at pinutol muli si Foxy, Lord Divine Emperor, patawarin mo ako sa pagiging mapurol ko, isa lang akong maliit na Diyos, yun lang. Maraming nilalang sa buong Ascendant Race na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ko kaya ang ganoong kabigat na pasanin. Napakalinaw ng mga salita ni Yang, ibig sabihin, para sabihin kay Foxy, ano ang kinalaman ng Ascendant Race sa akin. Malinaw na hindi inaasahan ni Foxy na sasabihin iyon ni Yang Yiyo, at natigilan sandali, ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiyo na may mga mata na nakikita ang lahat, bahagyang ngumiti at sinabi, alam kong walang sinuman ang maaaring tumanggap ng ganitong bagay sa ilang sandali, at kahit na imposible para sa sinuman na makayanan ito. Pagkatapos ng lahat, ang emperador na kailangan mong harapin, bagaman hindi direkta, ngunit ang buong emperador ay magsasabi ng isang buong mundo. Ngunit, may isang bagay na kailangan mong maunawaan, na isa ring katotohanan. Nasa iyo ang Chen Kun Pot, ikaw ang inapo ng Chen Kun God, at ikaw lang ang may pagkakataon na sumanib sa tao. Siyempre, alam ko na talagang malayong-malayo na hayaan kang pasanin ang kaligtasan ng buong Ascender Clan. Pagkatapos ng lahat, hindi sinabi ng Chen Kun God na kailangan mong gawin ang anumang misyon para magmana ng kanyang legacy, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo ang isang dahilan kung bakit kailangan mong magsikap? Sa pagtingin sa nakangiting mukha ni Foxy, ngumiti rin si Yang Yiyo. Bagamat nagpadala si Foxy ng mga tao upang iligtas siya, kailangan pa rin niyang igiit ang bagay na ito. Ito ay isang napakalaking tiyankeng. Pumunta siya para harapin ang Celestial Race, hehe. Hindi siya tanga. Sabihin mo sa akin, ano ang mga dahilan kung bakit kailangan kong magtrabaho ng husto? Hindi talaga naniwala si Yang Yiyan sa mga salita ni Foxy. Ang mga mata ni Foxy ay puno ng ngiti na nakikita ang lahat at sinabing, halimbawa, sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa kaharian ng Dao Tian Dao at pagkumpleto ng integrasyon ng Dao maaari kang makipag-ugnayan sa 6 na reinkarnasyon at buksan ang Netherworld. Sapat na ba ang dahilan na ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nabigla si Yang Yiyan, at ang isang obsesyon na nakabaon sa kanyang puso ay naging tunog na parang nabasag na salamin. Tumingin siya kay Foxy ng matagal at hindi mapakali. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim at sinabi, nagsinungaling ba sa akin ang Panginoong Diyos Emperador? You little guy, sa tingin mo kaya kung magsinungaling sa'yo? Balik tanong ni Foxy. Natahimik si Yang Yiyan. Alam niyang kapag naabot niya ang level ni Foxy, natural na hindi siya magsisinungaling. Sa katunayan, ang pinakamalaking kinahuhumalingan sa kanyang puso ay ang hanapin ang 6 na reinkarnasyon, pumunta sa Netherworld, at hanapin ang kanyang kinahuhumalingan sa buhay na ito si Liu Lingling. Gayunpaman, naisip din niya ang isang sinabi ni Qilin, na ang Guya ay makakatulong sa kanya na mahanap ang Netherworld sa hinaharap. Kaya't sinabi niya, sa pagkakaalam ko, tila mahahanap din ni Qilin ang 600 ng reinkarnasyon at makapasok sa Netherworld. Masasabi ko lang sa iyo na si Qilin ay isa lamang sa mga kadahilanan, wala nang iba pa. Ang Diyos ay magkakaroon ng kanyang sariling kalooban sa oras na iyon, ngunit ang gusto kong sabihin ay ang 600 ng reinkarnasyon ay ang pinakamataas na lihim na pag-iral sa 3 kaharian, at nangangailangan ito ng lakas. Hindi na ako magsasabi ng marami tungkol dito, at dapat mong maunawaan na kahit na magagabayan ka ni Qilin upang mahanap ang 6 na landas sa hinaharap, kailangan pa rin itong mahanap ang 6 paths upang makapasok sa reinkarnasyon. Ang katapusan ng 6 paths of reincarnation ay hindi alam kung walang pagkakaisa ng tao. Hindi alam ng maraming tao sa buong Holy God Realm ang tungkol dito. Ito lang masasabi ko sa iyo. Pag-isipan mo ang sarili mo, okay? Napakatyaga ni Foxy. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay kumikislap, tumingin kay Foxy at sinabing, ikaw ang panalo. Napangiti si Foxy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, na parang sinasabi, hindi ka ba kayang gamutin ng munting sorrow? Hindi man lang nagulat si Yang Yiyo na alam ni Foxy ang tungkol sa kanyang panloob na pagkahumaling, at alam pa niya ang tungkol sa Qilin, ang God Cemetery, ang Chen Kun Pot, at iba pa. Ang malaking tao na ito ay napakalalim na marahil ay walang sinuman sa kanyang harapan ang magkakaroon ng anumang mga lihim, maliban kung sila ay nasa parehong antas ng kanya. Ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Yang Yiyo.
Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin mo. Casual na sabi ni Foxy. Ang sagot na ito ay halos mabulunan si Yang Yiyu hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng mahabang usapan, sinabi mo sa akin na ikaw ang magiging tagapagligtas sa hinaharap, at ngayon ay pumayag na rin ako, pero sabi mo hindi mo alam, niloloko mo ba ako? Ngumiti si Foxy at sinabi, namana mo ang pamana ng Chen Kun God, at wala ka ng kulang sa kaalaman sa cultivation. Ang sadyang pagtuturo sa iyo ng ibang bagay ay hindi mabuti para sa iyo. Dahil hinulaan ng Chen Kun God na magagawa mong makamit ang daw sa hinaharap, ang iyong development trajectory ay natukoy na sa isang kahulugan. Kaya hindi ako makikialam. Ang pinakamahusay na pag-unlad ay para sa iyo na tahakin ang landas na ito sa iyong sarili at huwag hayaang maimpluwensyahan ka ng sinuman. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ito hinulaan ng Chen Kun God, hindi ako maniniwala na ikaw, isang maliit na tao na kakaakyat pa lang sa God Realm, ay makikipagkumpetensya sa Emperor ng Celestial Race para sa Lord of the Dao God Realm. Mula sa iyo ay ang mga inapo ni Chen Kun, ito ay kalooban ng Diyos, kaya ikaw ang baalang pumili kung ano ang susunod na gagawin. Pero ang payo ko sa iyo ay lumabas ka. Malawak ang God Realm, at para sa iyo, opportunity ang susi, at swerte ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na paghahanap ng iyong mga pagkakataon maaari kang lumaki ng mabilis sa maikling panahon. Kung magtatago ka sa isang lugar para magsanay, maaaring hindi mo na maabyutan ang oras ng pagsasama ng emperador pagkatapos magsanay para sa isang panahon. Ang panahon ng pagsasama ng emperador ay maaaring nasa loob ng 10,000 taon, o kahit na mas maaga, gayon paman, hindi ito lalampas sa 1,000,000 taon. Kaya kailangan mong makipagkarera laban sa oras upang mapalago ang iyong sarili, at ang pagtatago dito upang magsanay ay hindi okay. Maaari akong umalis at gumawa ng isang bagay na dapat gawin. Sa huling pagsusuri, ito ay nakasalalay sa iyong sarili. Ang payo na maibibigay ko ay umasa sa iyong sarili. Kahit na alam mo na ngayon na mayroon kang Chen Kun Pot at ikaw ay inapo ni Chen Kun Shenzhen, huwag kang masyadong umasa dito, kung hindi, hindi ka maaaring maging isang malakas na tao. Ang tunay na paraan para maging isang malakas na tao ay ang mag-walk out ng mag-isa. Kung sigurado ka, pagkatapos ay magpatuloy ng matatag at magtiyaga. Naniniwala akong magtatagumpay ka sa huli. Mayroon akong diagram ng inskripsyon ng Xiantian Bagua dito, ibibigay ko ito sa iyo. Buksan ito sa kritikal na sandali at iligtas nito ang iyong buhay, ngunit huwag umasa dito. Ang mga kayamanan ay mga panlabas na puwersa pagkatapos ng lahat, at ang katawan ng isang magsasaka ay ang pinakamakapangyarihang kayamanan sa mundo. Habang nagsasalita si Foxy, winigiwi niya ang kanyang kamay para kunin ang kaligrapya at pagpinta sa kwadradong pader at inilagay ito sa harap ni Yang Yiyu. Ito ay naging isang bagay na kasing laki ng palad sa isang kislap ng liwanag. Pagkatapos ay sinabi ni Foxy, ipagpatuloy ang pagsasabi nito, maaari mong malaman kung paano gamitin ito sa pamamagitan ng pagpino nito sa iyong kakanyahan, dugo, espiritu at kaluluwa. Ito ay isang regalo mula sa akin sa iyo. Ito ay isang madaling gamiting bagay, hindi kasing ganda ng iyong Chen Kun Pot, ngunit ito rin ang aking iniisip. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yiyu, at inalis niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ito ang likas na mapa ng bagwa ni Foxy, paano ito magiging isang ordinaryong bagay? Napakalaking kayamanan. Pagkatapos kong sabihin ang marami, sa wakas ay may nakuha na rin ako. Masaya si Yang. Salamat, Lord Divine Emperor, si Yang ay nasa market meeting muli. Ngunit umiling lang si Foxy para ipahiwatig na siya ay malugod na tinatanggap, at pagkatapos ay sinabing, wala lang, maaari ka nang umalis, dapat din akong umalis, huwag kang mag-alala tungkol sa Emperor, wala siyang gagawin sa iyo sa pagmamasid ko sa kanya, para sa iba pang malalakas na tao ng Celestial Clan, aabisuhan ko ang ilang mga Diyos sa God Realm para bantayan sila, at sa tingin ko ay hindi mo gagawin ang mga iyon sa mataas na antas. Sa hinaharap, dapat mong tandaan, hindi lamang mag-ingat sa Celestial Clan, kundi maging maingat din sa mga Ascendants. Ang iyong pagkakakilanlan bilang inapo ng Chen Kun Divine Lord ay isang piraso ng matabang karne. Bilang karagdagan, mahahanap mo si Chenxing kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap, tutulungan kanya sa abot ng kanyang makakaya. Gayun din, iminumungkahi kung baguhin mo ang iyong hitsura at aura. Natatakot ako na ang lahat ng iyong impormasyon ay nalaman ng mga Celestial. Sa hinaharap, patuloy kang hahabulin ng mga Celestial. Go! Pagkatapos niyang magsalita, nawala si Foxy. Natigilan si Yang Yiyu. Maya-maya, nauutal siya, Ito, aalis ka na. Walang tumugon sa kanya, at walang laman ang kabong pawid. Ngunit alam niya sa kanyang puso na bagaman hindi malinaw ang sinabi ni Foxy, tiyak na wala siyang masamang hangarin sa kanya. Sinabi niya na gagawin niya ang dapat niyang gawin at umalis. Kung tama ang hula niya, malamang nababantayan niya ang Emperor para pigilan siya sa pagkilos. Yang Yiyu, hindi nagmamadaling umalis. Umupo siya sa harap ng purple bamboo table, tinutunaw ang lahat ng impormasyong narinig niya mula kay Foxy ngayon. Mukha siyang maganda sa panlabas, ngunit sa katunayan, hindi siya payapa sa kanyang puso. Kabanata 2532 Ako ang aking sariling natatanging paputok.
Hindi kumikibo si Yang Yian sa bahay ni Foxy na may pawid sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang pattern ng oras ng langit sa God Realm ay eksaktong kapareho ng sa lupa. Nagbabago ang araw at gabi sa loob ng 24 na oras. May nagliliyab na araw sa araw at nakakasilaw na buwan sa gabi. Marami siyang iniisip sa loob ng 3 araw na ito at sa wakas ay kumalma. Siya. Inayos ang pakikipag-usap kay Foxy at inisumarize ito. Una, siya ay pinangalanan at pinuntirya ng Emperor ng Celestial Race at itinuring na anak ng malaking kalamidad. Siya ay tutol sa Celestial Race. Ang puntong ito ay hindi mababago. Yan ang kalaban. Sa madaling salita, haharapin niya ang Celestial Race, malaki at maliit, sa hinaharap. Siyempre, sa simula, dapat ay ang Celestial God level ang umaatake sa kanya. Higit pa sa antas ng Celestial God, gustong iligtas ng Celestial Race ang mukha, ngunit kasama si Foxy, hindi sila ng ahas. Kaya napagpasyahan ni Yang Yian na ang mga kaaway na kailangan niyang harapin ay nakita ang Celestial level ng Celestial Race at ang Celestial God level, na talagang nakamamatay. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon hanggang sa puntong makakaharap niya ang Celestial God upang mabuhay. Pangalawa, siya ang kahalili ng Chen Kun God. Ito ay kinumpirma ng Chen Kun Pot at hindi na mababago. Kaya lang niyang harapin. Ayon kay Foxy, pinilit ng Chen Kun God ang pagsasanib ng Dao upang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Celestial Race at ng Ascending Race at upang protektahan ang Ascending Race. Sa madaling salita, ang mga Diyos at tao ng Ascending Race ay maaaring ituring na mga tao na gustong protektahan ng Chen Kun God. Tila babagsak ito sa kanya ngayon. Ang huling hiling ng Chen Kun God ay ang Celestial Race at ang Ascending Race ay magkakasamang mabuhay ng mapayapa at magbahagi sa God Realm. Ngayon siya ay katumbas ng pagtatrabaho patungo sa layuning ito. Siyempre, sa huling pagsusuri, kailangan niyang linangin ang kaharian ng Heavenly Dao at sumanib kay Dao, at sa wakas ay matagumpay na sumanib kay Dao upang maging master ng God Realm. Imposibleng. Asahan ng Emperor ng Celestial Race na matagumpay na sumanib kay Dao para ma-accommodate ang Ascending Race. Kapag ang Emperor ay sumanib kay Dao para maging master ng God Realm, ang unang mawawasak ay ang Ascending Race, kaya dapat siyang magsikap para sa layuning ito. Pangatlo, para mahanap si Liu Lingling, kailangan niyang hanapin ang 6 na reincarnation para makapasok sa Netherworld, ngunit kailangan niyang sumanib sa Dao. Sa huling pagsusuri, kailangan pa niyang sumanib sa Dao. Kailangan niyang makipagkumpetensya para sa Lord of the God Realm. Kailangan niyang magtrabaho ng husto para sa isang dahilan, dahil ito ang kanyang kinahuhumalingan sa buhay na ito. Pang-apat, ibinigay sa kanya ni Foxy ang Xiantian Bagua na mapa, isang bagay na negel iligtas buhay, na sa wakas ay umaliw sa kanya at naghanda upang pinuhin ito. Ikalima, binalaan siya ni Foxy na huwag ipaalam sa sinuman na nasa kanya ang Chen Kun Pot, kung hindi, hindi lang ang mga Celestial ang magdudulot ng gulo, ngunit kahit ang mga Diyos ng Ascending Clan ay ituturing siyang karne ng Tang Monk. Maiintindihan ito ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, ang aking Chen Kun Pot ay bagay ng amo ng God Realm na si Chen Kun God. Siya ay ang inapo ng Chen Kun God. Ang Chen Kun God ay ang tanging tao na sumanib sa Dao sa huling panahon. Bagamat napilitan itong sumanib sa Dao at itinuturing na isang semi-tapos na produkto, ito rin ang unang tao. Kung alam niya na siya ay inapo ng Chen Kun God at may Chen Kun Pot sa kanya, ang mga kahihinatnan ay maiisip. Ikalima, sinabi ni Foxy na dapat niyang baguhin ang kanyang hitsura dahil ang kanyang impormasyon ay maaaring malaman ng Celestial Race, na masyadong kapansin-pansin. Alam niya na ito ay isang magandang mungkahi, ngunit inisip ito ni Yang Yian at hindi ito binago. Sa isip niya, isa siyang munting Diyos na kakapasok lang sa God Realm. Siya ay naging kaaway ng emperador sa sandaling siya ay lumitaw. Siya ang kalaban ng buong Celestial Race. Ito na ang pinakamasamang bagay sa Jindo. Bakit kailangan niyang pakialaman ito? Kung siya ay sumuko kahit na ang huling bit ng dignidad, ano ang punto ng paglilinang? Mas mabuting mamatay ng maaga at muling magkatawang tao. Paano siya makikipagkumpetensya sa Emperor para sa Lord of the God Realm sa hinaharap? Siya, si Yang Yian, ay siya. Naisip niya ang propaganda ng isang entertainment star sa Earth, I am my different fireworks. Dahil hindi na mababago ang lahat, hayaan ang bagyo na dumating ng mas marahas. Hindi niya babaguhin ang kanyang hitsura, aura, o kahit ang kanyang pangalan. Ang paggawa nito ay magiging isang duwag na gawa. Siya, si Yang Yian, ay hindi kailanman naging napakaduwag mula noong nagsimula siyang magsanay. Hindi siya pinayagan ng kanyang personalidad na gawin ito. Ang huling punto ay, ano ang susunod niyang gagawin? Ang tanong kung paano ito gagawin. Ang unang bagay ay dapat na pinuhin ang mapa ng Xiantian Bagua. After that, nag-walk out na siya. Alam niyang tama si Foxy. Kung gusto niyang lumaki ng mabilis, kailangan niyang lumabas at hasain ang sarili. Sa ganitong paraan lamang siya mabilis na lumaki. Kung itinago niya ang kanyang sarili, hindi siya magtagumpay. Dahil sinabi ni Foxy na siya ang piniling anak ng langit at may malaking swerte, dapat siyang lumabas at maghanap ng mga pagkakataon. Sa ganitong paraan lamang niya mapapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon.
Kung ang mga celestial ay dumating, pagkatapos ay dumating. Hindi siya kailanman natakot makipag-away. Naisip ni Yang Yiyo kung ano ang gusto niyang gawin, at ang kanyang puso ay mas matatag at ang kanyang tao na puso ay mas matatag. Susunod, sinimulan niyang pinuhin ang mapa ng Xiantian Bagua na ibinigay ni Foxy. Ang buong proseso ay naging maayos. Wala pang kalahating araw para pinuhin ang diwa, dugo, espiritu at kaluluwa. Matapos pinuhin ang mapa ng Xiantian Bagua, nalaman ni Yang Yiyo ang kahangahangang gamit ng mapa ng Xiantian Bagua. Sa katunayan, ito ay isang malakas na porma sayo na maaaring gumalaw. Kapag nakikipaglaban, maaari mong buksan ang mapa ng Xiantian Bagua at kontrolin ang kaaway sa mundo ng mapa ng Xiantian Bagua. Lumaban sa kapangyarihan ng 8 trigrams. Kung mas malakas ang iyong sariling lakas, mas magiging malakas ang mapa ng Xiantian Bagua. Ayon sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ng isang pangunahing Diyos, maaari lamang niyang manipulahin ang likas na mapa ng Bagua upang makitungo sa mga intermediate na Diyos. Kung nakatagpo siya ng isang Diyos, maaari lamang siyang tumakas, maliban kung ang antas ng kanyang paglilinang ay muling bumuti. Ngunit kahit na ganoon, napakasaya na ni Yang Yiyo. Alam niya na ang kayamanan ng likas na mapa ng Bagua ay isang bihirang kayamanan na maaaring lumago. Ito ay isang kayamanan na lumalaki sa pagpapabuti ng kanyang lakas ng paglilinang. Mayroong isang Bagua mundo sa loob, na naghihiwalay sa lahat ng mga paghinga at may epekto ng pagtakip sa kalangitan. Ito ang pinakamakapangyarihan sa kanyang opinyon. Ayon sa panimula, hanggat nagtatago siya sa likas na mapa ng Bagua, kaya niyang takpan ang lahat ng hininga, at kahit ang iba ay hindi siya mahahanap. Ang antas ng makalangit na lihim na ito ay nasa ilalim ng kaharian ng Diyos ng Langit, kaya huwag isipin ang paghahanap nito. Bukod dito, ang likas na Bagua ay may basbas ni Foxy. Kung ito ay mahusay na kontrolado, ito ay theoretically makakalaban sa mga antas. Halimbawa, ginagamit niya ang likas na mapa ng Bagua upang labanan ang mga Diyos ng dakilang kaharian sa tulong ng likas na mapa ng Bagua sa kaharian ng mga Diyos. Siyempre, ito ay lubhang mapanganib. Kapag may nangyaring mali, ito ay magiging malaking bagay, kaya binalaan ni Yang Yiyo ang kanyang sarili na hindi ito magagamit maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Mayroong ilang iba pang makapangyarihang kakayahan, hindi pa ito pinag-aralan ng mabuti ni Yang Yiyo, ngunit alam niyang may maraming oras. Sa madaling salita, ang likas na mapa ng Bagua ay isang magandang bagay. Naglalaman ito ng 8 likas na direksyon, na kinakatawan ng Taiji sa Bagua, at pagkatapos ay ipinanganak ni Taiji si Liang Yi, ipinanganak ni Liang Yi si Six Iyang, at ipinanganak ni Six Iyang si Bagua. Ito ay simpleng proseso ng pagbuo ng universo, o naiintindihan ito ni Yang Yiyo bilang ebolusyon ng tao. May kaayusan muna, 1 Chen, 2 Dui, 3 Li, 4 na Zin, 5 Zon, 6 na Kan, 7 Gen, 8 Kun, na tumutugma sa 5 elemento ng mga bundok, ilog, kulog, hangin at ulan, at iba pa. Lahat-lahat at walang katapusan na nagbabago. Alam ni Yang Yiyo na magtatagal ang pag-unawa. Ito ay hindi lamang isang kayamanan, kundi isang mahiwagang aklat ng langit. Alam niyang napakahalaga nito. Siya ay hindi lang nagpapasalamat kay Foxy. Alam ni Yang Yiyo na sa pamamagitan ng likas na mapa ng Bagua sa kamay, talagang mailigtas niya ang kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Sa katunayan, sa totoo lang, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi gaanong naramdaman ni Yang Yiyo ang katotohanan na itinuring siya ng Emperor ng Celestial Clan bilang anak ng malaking kapahamakan at gusto siyang patayin, dahil ayon kay Foxy, ang mga dumating upang guluhin siya ay dapat na nasa antas ng mga Celestial na nilalang at mga Diyos. Wala ba siyang trump card para dito? Hindi banggitin ng Chen Kunpot, ang kanyang paglilinang mismo ay isang malaking kalamangan. Ngayon ay labis siyang natutuwa na nabago at binago niya ang paraan ng paglilinang, upang wala siyang banal na fetus sa kanyang katawan ngunit mayroon siyang Dao Tree sa halip. Sa teorya, ang kanyang paglilinang ng Dao Tree ay may walang katapusang mga pag-asa. Ito rin ay isang magandang bagay para sa kanya, hindi bababa sa hindi siya sumunod sa ruta na inireseta ng Diyos. Ang tagapagmana ng Chen Kun God ay parang napakarangal, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Yang Yiyan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy siya sa pagsasanay ayon sa orihinal na Chen Kun Creation Gong? Mas praktikal na maniwala sa iyong sarili, kaya mas determinado siyang sundin ang sarili niyang landas sa pagtatanim ng Dao Tree. Tanging ang Celestial Clan, halika kung gusto mo, ito ay isang pagpapala, hindi isang kalamidad, at ito ay isang kalamidad na hindi maiiwasan. Matapos maitabi ni Yang Yiyo ang mapa ng Xiantian Bagua, lumabas siya sa kubo na gawa sa pawid at tinungo ang lilang kagubatan ng kawayan. Gusto niyang mahanap si Yi Chenxing. Sinabi ni Foxy na mahahanap niya ang Haring Diyos na ito kung may problema siya. Talagang kailangan niyang lumabas at pagbutihin ang kanyang lakas sa paglilinang. Kailangan niyang maghanap ng taong magtatanong tungkol sa lawak ng God Realm. Kailangan din niyang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng matanda, ng asawa ng kanyang amo, at ng kanyang anak na si Yang Xingfu. Sana ay matulungan siya ng Haring Chenxing ng Diyos. Gayunpaman, mayroong isang bagay na ipipilit niya, iyon ay, ang pagiging kanyang sarili. Imposibleng maging duwag at magbago ng anyo.
Bilang karagdagan, hindi pa rin alam ni Yang Yiyu kung gaano karaming alam ng Diyos Haring Chenxing ang katotohanan na siya ay inapo ng Diyos ng Chenkun. Mapagkakatiwalaan kaya niya. Sa pag-iisip sa kanyang puso, naglakad siya palabas ng Purple Bamboo Forest nang hindi niya namamalayan, at nakita niya si Yi Chenxing. Bago niya ibuka ang kanyang bibig, sumigaw ang kabilang partido, "Bata, halika rito at mag-usap." Kabanata 2533. Ito ay isang super satellite lang. Tumingin si Yang Yiyu kay Yi Chenxing mula sa malayo at biglang nag-alinlangan. Napaisip siya sa sinabi ni Foxy sa isip niya. Sa hinaharap, hindi lamang siya dapat mag-ingat sa mga celestial kundi pati na rin sa mga ascendants. Dahil siya na ngayon ang laman ni Tang Monk. O ang Chenkun pot sa kanyang katawan ay isang malaking piraso ng matabang karne. Hindi nagtagal, huminga ng malalim si Yang Yiyu at naglakad patungo kay Yi Chenxing. Inalis niya ang kanyang pag-aalala dahil naniniwala siyang hindi siya sasaktan ni Foxy. Kung gusto niyang saktan siya, matagal na niya itong ginawa, at si Yi Chenxing ang taong ipinadala ni Foxy para iligtas siya. Anuman ang mangyari, nailigtas siya ni Yi Chenxing, at dapat siyang pagkatiwalaan. Habang naglalakad, pinagklap ni Yang Yiyu ang kanyang mga kamao, "Greetings to the God King." Huwag kang mapagpanggap. Hindi mo matiis ang mga red tape na ito. Paano na? Ano ang susunod mong plano? Tanong ni Yi Chenxing. Naisip ito ni Yang Yiyan at sinabing, "Gusto kong hanapin ang aking mga kasama at ang aking Panginoon." Siya nga pala, ang aking Panginoon ay tinatawag na Yuntian Zaishenwang. Alam mo ba? Umiling si Yi Chenxing at sinabing, "Hindi ko pinansin ang iyong Panginoon." Ang sagot na ito ay lampas sa inaasahan ni Yang Yiyan, dahil si Yi Chenxing ay ang Heavenly God King kung tutuusin. Ang patay na matanda ay umakyat sa God Realm ngunit nagsimula rin siyang mag-cultivate mula sa God Man. Napakalayo ng kaharian. Si Yi Chenxing ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral, kaya natural na hindi niya ito papansinin. Katulad noong siya ay nasa mundo ng engkanto, hindi niya papansinin ang mga makalangit na immortal sa kaharian ng Tanggu Chanzan. Ngunit hindi ko inirekomenda na pumunta ka sa iyong unang tanong. Sabi ni Yi Chenxing. Bakit? Tumingin sa kanya si Yang Yiyan. Siguro may sinabi sa iyo ang Panginoong Diyos Emperor, di ba? Tanong ni Yi Chenxing. Yang Yiyan. Tumango. Sigurado na siya ngayon na may alam si Yi Chenxing, ngunit hindi niya alam kung alam niya na siya ay inapo ni Chenkun Shenzhen. Nagpatuloy si Yi Chenxing, "Ikaw ang target ng buong Tianren clan. Isipin kung ano ang magiging kahihinatnan kung hahanapin mo ang iyong mga kaibigan." Laking gulat ni Yang Yiyu nang marinig niyang sinabi iyon. Talagang hindi niya naisip ito. Gaya ng sinabi ni Yi Chenxing, siya ngayon ang tina-target ng Tianren clan, at siya ang anak ng malaking kalamidad na hinulaan ng pinakamataas na emperador ng Tianren clan. Sa kasong ito, siya ay isang buhay na target. May isip na madadami ang sinumang malalapit sa kanya. Iminungkahi ni Emperor Foxy na baguhin niya ang kanyang hitsura, ngunit hindi niya gustong mag-isip ng labis at nais niyang maging kanyang sarili. Kung ipipilit niyang maging sarili niya at lumakad sa sarili niyang paraan, hindi niya talaga makontak ang mga tao. Ang pagpunta sa kanila ngayon ay makakasakit sa kanila. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Yiyu ang pagkawala ng walang dahilan, at kahit na medyo nadurog ang puso. Huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili, "Kaya ako ay isang malungkot na tao mula ngayon." May kung anong lungkot sa kanyang mga sinabi. "Oo, tumpak ang iyong mga salita. Oo, mula ngayon mag-isa ka na." Nagsalita si Yi Chenxing na may tono ng pagkatuwa, pinapanood ang saya ng hindi iniisip ang malaking bagay. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Sinabi ni Yi Chenxing, "Tuturuan kita ng isang paraan na maaaring maging ibang tao. Bagamat hindi mo ito maitatago sa ilang matataas na antas ng celestial, maiiwasan mo pa rin ang mababang antas ng mga celestial." Pinutol siya ni Yang Yiyu at sinabing, "Pinipili kong maging sarili ko. Ito ang landas na aking tinatahak." Tinanggihan niya ang mungkahi ni Foxy, pati na si Yi Chenxing. Siyempre alam niyang mabuti ang ibig sabihin ni Yi Chenxing. Natigilan si Yi Chenxing. Hindi niya inaasahan na direktang tatanggihan ni Yang Yiyu ang kanyang panukala, ngunit wala siyang pakialam. Ngumiti siya at sinabing, "Ikaw ang bahala. Tanungin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Nangako ako sa Emperor ng mga Diyos na aalagaan ka." Naisip ni Yang Yiyu, "Kailangan kong pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon." Mayroon ka bang magandang mungkahi? You asked the right person. Meron talaga. Ngumiti si Yi Chenxing at sinabi, "Kakatuntong mo pa lang sa kaharian ng unang yugto ng mga Diyos. Sa God Realm, ito ay talagang, well, alam mo na. Sasabihin ko sa iyo ang isang lugar ng direkta. Ito ay isang lugar kung saan ang God Realm at ang Heaven Realm ay maaaring pumunta sa pinakamabilis na pagbutihin ang kanilang lakas. Ito ay angkop din para sa mga Diyos na mas mababa sa antas ng mga Diyos, kung maaari ay may panganib na mapunta ka sa mga Diyos. Mga Diyos dyan. Haha, delikado. Saan walang panganib? Tinutumbok ako ng Emperor ng Heavenly Clan. May mas masahol pa ba dito sa mundo? Kahit saan ka pumunta, sabihin mo lang ng diretsyo. Go, syempre. Nagpa siya si Yang Yiyu sa mismong lugar. Let me first talk about the approximate area of the God Realm. Of course, God Realm is what we call it.
The celestials call it the heaven realm, but they all look the same. Generally speaking, the God realm is split into two major directions, north and south, with the Enlightenment Mountain as the boundary. Ang timog ay kung saan matatagpuan ang realm, northern at Hea. Ng aming Ascendant clan, na medyo mas maliit sa lugar. Ngunit sa pangkalahatan, ang buong Heaven Realm ay malawak at walang hangganan, at walang nakakaalam kung gaano kalaki ang lugar nito. Gayunpaman, ang Heaven Realm ang pinakamalaki sa tatlong realm. Hindi tulad ng ibang mas mababang kaharian, ang Heaven Realm ay isang buong kontinente, hindi katulad ng Immortal Realm, na isang fairyland na binubuo ng hindi mabilang na immortal na mga bundok. Ang napakalawak ng Heaven Realm. Maliban sa maliwanag na bundok ng Enlightenment na naghahati sa hilaga at timog, ang ibang mga lugar ay masasabing walang tiyak na direksyon. Kapag naglalakad sa God Realm, kailangan mong obserbahan ang kalangitan, o kailangan mong maramdaman ang Great Sun at ang buwan sa kalangitan para matukoy ang direksyon. Ang Great Sun at ang buwan sa Heaven Realm ay napaka-espesyal. Ang mararamdaman mo lang ay kung ano ang nararamdaman mo. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay matatagpuan ang kanilang mga direksyon ayon sa Big Sun at sa mahiwagang buwan ng araw. Halimbawa, kung naramdaman mo ang Big Sun dito ngayon, ito ay katumbas ng paggawa ng marka. Pagkatapos, kahit gaano kakalayo, hanggat nararamdaman mo ang umaatungal na Big Sun, makakabalik ka pa rin dito ng tumpak. Ito ay ang parehong pakiramdam ang umuungal na Big Sun sa araw at ang Taiyin Xuanyu sa gabi. Maaari mo itong subukan ngayon. Kakayanin ito ng bawat nabubuhay na nilalang. Wala itong kinalaman sa paglilinang. Ang God Realm ay napakalawak at walang sinuman ang makakasukat at makakatapak sa lahat ng ito, ngunit ang Big Sun at ang Taiyin Xuanyu ay maaaring sumikat kahit saan. Habang nagsasalita si Yi Chenxing, naramdaman ni Yang Yiyu ang malaking araw sa kalangitan. Oo naman, may nangyaring kahanga-hanga. Ang mainit at mainit na nakakapasong araw ay lumitaw sa kanyang pangunawa, ngunit naglalaman ito ng isang buong Big Sun, na may 386 na degree na anggulo na walang dead ends. Alam ni Yang Yiyan na ito ay isang uri ng mahiwagang tuntunin, na eksklusibong pag-aari ng mga Diyos. Nang maramdaman niya ito, parang binalot ng isang pares ng malalaking mata ang buong dakilang araw at nakita ang lahat. Ayon sa sinabi ni Yi Chenxing, sinubukan niyang i-connecta ang kanyang sarili sa Great Sun. Tamang-tama, isang marka ang lumitaw dito sa susunod na sandali, na parang isang hindi nakikitang linya ang nag-uugnay sa lupain kung saan siya naruroon at ang Great Sun Hunter. Alam niya na ito ang mark positioning na inilarawan ni Yi Chenxing. Napakamangha. Binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabing, ngunit ito ay para lamang mahanap ang iyong direksyon. Kaya, kung gusto mong pumunta sa isang lugar, ano ang dapat mong gawin? Maaari ba itong gawin sa pamamagitan ng Big Sun? Sinabi ni Yi Chenxing, napakatalino mo, pinupuri ni Yi Chenxing, at pagkatapos ay sinabi, oo, ito talaga ang parehong paraan. Ang Big Sun at ang Taiyin Xuanyu ay parehong pinakamataas, mahiwaga at mahusay na mga daan sa God Realm at Heavenly Realm. Kilala sila bilang mga mata ng Heavenly Dao, hindi nila nakikita ang buong realm, hindi lang makikita ang free hem. Hindi makita. Kaya kung gusto mong pumunta sa isang lugar, kailangan mo lang isipin ang pangalan ng isang lugar na may obsession at kabanalan sa iyong puso, at ang Big Sun o ang Taiyin Xuanyu ay magpapakita ng isang invisible induction line na gagabay sa iyo doon. Halimbawa, ang lugar na iminumungkahi kung puntahan mo ay tinatawag na Ancient Battlefield of the Gods. Iniisip at nadarama mo ito sa iyong puso, at pagkatapos ay natural na gagabayan ka ng Big Sun. Nakinig si Yang Yiyu sa mga salita ni Yi Chenxing, at nagmamadaling ipinikit ang kanyang mga mata upang subukan, at seryosong inisip ang sinaunang larangan ng labanan ng mga Diyos sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, talagang naramdaman niya na ang isang wireless na linya ay sumasalamin mula sa Big Sun, na sumasalamin sa malayo. Talagang nakapagtataka, isa lang itong super satellite, ang God Realm na bersyon ng isang super satellite, na nagkokonekta sa lahat ng bagay sa God Realm, hindi napigilan ni Yang Yiyu na sabihin. Anong satellite ang hindi satellite? Tanong ni Yi Chenxing. Wala, dahil describe ko lang. Ayaw niyang nagawing popular si Yi Chenxing sa Earth Science. Okay, dahil alam mo na ang daan, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa Ancient Battlefield of the Gods, sa pangkalahatan. Ang Ancient Battlefield of the Gods, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ang battlefield kung saan naglaban ang Celestial at ang Ascendant sa huling panahon. Ito ang pinakamalaking labanan sa pagitan ng mga Celestial at God sa God Realm. Siyempre, ang level ng Celestials ay hindi limitado sa God Realm at ang huling panahon ng Celestial. Namatay ang mga Celestial at ang Ascendant sa sinaunang larangan ng digmaan, at may mga demonyo at halimaw pa sa kanila. Ang sinaunang larangan ng digmaan na may bahid ng dugo, ang pagbagsak ng mga Celestial, mga Diyos, mga halimaw, at mga halimaw, ay lumikha ng kung anong uri ng kakaiba, lahat ng bagay doon ay naiiba sa ibang mga lugar sa God Realm, ang lupa, at iba pa. Ay puno ng mga panganib, ngunit puno rin ng mga pagkakataon. Depende ito sa kung may kakayahan kang mabuhay sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa sinaunang larangan ng digmaan, mayroong mga makalangit na nilalang, mga Diyos, mga demonyo,
at mayroon ding mga nilalang na nagsasanay, naghahanap ng mga kayamanan, at naghahanap ng mga pagkakataon. Sa totoo lang, masyadong masama ang lugar na iyon. Kahit na ang mga makalangit na nilalang at mga Diyos ay bihirang pumunta doon, dahil madaling mamatay doon. Ang kamatayang sinasabi ko ay tunay na kamatayan, ang uri ng ganap na pagkasira ng kaluluwa. Naisip mo na ba, gusto mo bang pumunta? Go, walang dapat isaalang-alang. Kung ikukumpara sa pagiging target ng Emperor, ano ang malaking bagay sa pagpunta sa isang sinaunang larangan ng digmaan? Kung hindi man lang ako maglalakas loob na pumunta sa isang sinaunang larangan ng digmaan sa God Realm, paano ko sasabihin ang tungkol sa pakikitungo sa mga makapangyarihang celestial na nilalang sa hinaharap? Walang pag-aalinlangan na sabi ni Yang Yiyo. Magandang bata, mayroon kang gulo God, at karapat-dapat kang pahalagahan ng Panginoong Diyos Emperador. Nakangiting puri ni Yi Chenxing. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na tanungin si Yi Chenxing, ano ang sinabi sa iyo ng Panginoong Diyos Emperor tungkol sa akin? Gusto niyang malaman kung alam ni Yi Chenxing na siya ay inapo ng Chenkun God Lord. Sabi nila ikaw ang pag-asa ng mga Ascenders at ang magiging hari ng lahat ng mga Diyos. Itinikom ni Yi Chenxing ang kanyang mga labi, ngunit gaano man ako tumingin dito, hindi ka ganoong uri ng material. Prangka na sabi ni Yi Chenxing. Yang. Inilibot ni Yiyo ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumanggi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsisiyasat, tila hindi alam ni Yi Chenxing na siya ay inapo ng Diyos na Chenkun. Natatakot ako na 2 tao lang sa buong God Realm ang nakakaalam ng pagkakakilanlan na ito. Siya nga pala, hayaan mo akong makita ang sinaunang espada sa iyong kamay. Biglang nagsalita si Yi Chenxing. Natigilan si Yang Yiyo. Mayroon siyang 2 espada, ang isa ay ang Dragon Slayer at ang isa ay si Pangu. Siya. Hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa isang pag-iisip, lumipad ang 2 espada sa kanyang katawan at lumutang sa kanyang harapan. Si Yi Chenxing ay ang hari ng Diyos, kaya hindi niya naisip na kukunin niya ang kanyang mga gamit. Nang lumabas ang Dragon Slayer Sword at Pangu Sword, sinulyapan sila ni Yi Chenxing at ang kanyang mga mata ay direktang bumagsak sa Dragon Slayer. May kung anong excitement sa kanyang mga mata. Iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay ng may malaking paggalang, at pinunasan ang espada. Buzz! Ang Dragon Slayer Sword ay humuhuni at nag-vibrate. Sinabi ni Yang Yiyo, ito ang espadang nakuha ko noong ako ay nasa mababang mundo. Pinangalanan ko itong Dragon Slayer. Ito ay nasa akin hanggang ngayon. Kinikilala ba ng hari ng Diyos ang aking Dragon Slayer Sword? Haha, Dragon Slayer. Ang pangalang ito ay hindi gumagawa ng anumang pinsala sa espadang ito. Nakakalungkot na hindi mo man lang maibigay ang ikasampung bahagi ng kapangyarihan ng banal na espadang ito sa ibabang mundo. Sabi ni Yi Chenxing. Naantig ang puso ni Yang Yiyo at sinabi niya, alam mo ba ang pinagmulan ng Dragon Slayer Sword? Hindi niya naisip ang pinagmulan ng Dragon Slayer Sword hanggang ngayon, at higit sa lahat ay naisip na ito ay isang banal na sandata. Ngayon ay tila alam na ni Yi Chenxing. Dahan-daang pinunasan ni Yi Chenxing ang Dragon Slayer Sword at dahan-daang sinabi, kung saan, ang espadang ito at ako ay may ilang pinanggalingan. Napansin ko ito sa unang pagkakataon na makita-kita. Dahil ito ay tadhana, tutulungan kitang i-unlock ang tunay na kapangyarihan ng espadang ito ngayon, at huwag mong ipahiya ang banal na sandata na ito. Kabanata 2534, Makalangit na Batas Diyos Spacetime Divine Sword. Pakiusap, turuan mo ako, God King, gustong malaman ni Yang Yiyo ang pinagmulan ng Dragon Slaying Sword. Hinawakan ni Yi Chenxing ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, huminga ng malalim at sinabing dahan-dahan, noong nakaraan, mayroong isang hari ng lahat ng mga Diyos sa God Realm na nagngangalang Chenkun God. Siyempre, ang Diyos ay isa lamang sa mga titulo. At sa ilalim ng Diyos, ang 5 makalangit na batas na Diyos ay pawang makapangyarihang mga tao na nagil-inang ng mga misteryo ng batas sa sukdulan. Sa kanila, ang Time and Space Law God ang pinakamaganda. Pino niya ang isang magic sword na tinatawag na Time and Space Law God Sword. Nang sabihin ito ni Yi Chenxing, nag-react si Yang Yiyo at tumingin sa Dragon Slaying Sword at nagsabi, ang Time and Space Law God Sword na sinasabi mo, hindi ito ang Dragon Slaying Sword ko. Ano sa tingin mo? Mahinang sabi ni Yi Chenxing. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sayang na ang Diyos ng kalawakan at oras ay nahulog din sa panahong iyon, ngunit ang kanyang espada ng kalawakan at oras ay nawawala rin. Hindi ko inaasahan na ito ay nasa iyong mga kamay. Tutal, ang Diyos ng kalawakan at oras ay aking ninuno, kaya pagkatapos mong lumitaw, naramdaman ko ito. Lord God King, hindi mo na ito babawiin, di ba? Ang espadang ito ay ang aking Dragon Slaying Sword, medyo nabalisa kaagad si Yang Yiyo. Hindi niya pinagdudahan ang kwento ni Yi Chenxing tungkol sa pinagmulan ng Dragon Slaying Sword, dahil ngayon lang ay nasa kamay ni Yi Chenxing ang Dragon Slaying Sword, umungal ito, at naramdaman din niya ito. Ang mundo ng mga magsasaka ay nagbibigay diin na ang lahat ng bagay ay may mga espiritu. Kung walang yuan-yuan, ang Dragon Slaying Sword ay hindi uungal sa mga kamay ni Yi Chenxing, kaya naniwala si Yang Yiyo sa sinabi ni Yi Chenxing, ngunit hindi niya inaasahan na ang Dragon Slaying Sword ay bagay ng Diyos ng
Space and Time, isa sa mga heavenly law god sa ilalim ng upuan ng Chenkun God. Ngunit sa huli, ang dragon-slaying sword ay kanya na ngayon. Nang makitang hawak ni Yi Chenxing ang dragon-slaying sword na may makajos na hitsura ng pagkamangha, talagang natatakot siyang na maaga niya ang kanyang dragon-slaying sword. Kung gusto ni Yi Chenxing na alisin ito, wala talaga siyang magagawa. Dahil si Yi Chenxing ay nasa antas ng Heavenly God King, kailangan niyang tingnan siya sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, sumunod na hinamak siyang Yiyo. Malamig na bamantong hininga si Yi Chenxing, hindi ko talaga alam kung paano ka pinahahalagahan ng Panginoong Diyos Emperador. Ako, si Yi Chenxing, ang Heavenly God King, ang hari ng kalawakan, ay may gusto sa isang maliit na Diyos na tulad mo. Ang iyong ideya ay talagang kakaiba. Since sinundan kita dito, sayo na. Naiintindihan mo ba na ang magic sword ay may espiritu? Iniisip kong bigyan ka ng ilang mga payo kung paano ilalabas ang pinakamataas na kapangyarihan ng magic sword, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Pagkatapos sabihin ito, inihagis ni Yi Chenxing ang dragon-slaying sword kay Yang Yiyo. Nababalisa ngayon si Yang, at mabilis siyang humingi ng tawad, hinulaan kita ayon sa sarili kong pamantayan. Chenxing Shenwang, huwag kang magalit. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Paumanhin, sorry. Nang marinig niyang na gustong ituro ng Diyos na Haring Chenxing kung paano ilalabas ang pinakamataas na kapangyarihan ng dragon-slaying sword, agad siyang nabalisa. Paano niya ito hinayaan? Kahit na ilang beses na niyang sinubukang pahusayin ang kapangyarihan ng dragon-slaying sword, palagi niyang nararamdaman na wala siya sa tamang landas at hindi na ilabas ang tunay na kapangyarihan ng dragon-slaying sword. Siya sa wakas. Nakilala ang pamilya ng dragon-slaying sword, na alam kung paano pagbutihin ang kapangyarihan ng dragon-slaying sword. Ngayon, na-offend siya sa kanya. Siya, talagang gustong sampilan ang sarili ng 2 beses. Ngunit kapag ang mga salita ay binigkas, hindi na ito maaaring bawiin. Makakagawa lang siya ng paraan para makabawi. Ngumuso si Yi Chenxing sa paghingi ng tawad ni Yang Yiyo at tumalikod na may masamang tingin. Buti na lang makapal pa ang balat ni Yang. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang magalit, God King Chenxing. Nagiging masama lang ako. Isa kang dakilang God King. Hindi ka dapat magalit sa akin, isang munting cultivator na umakyat lang sa God Realm at walang alam. Kung ito ay lumabas, hindi ba pagtatawanan ka ng mga tao, isang God King of Space, dahil sa pagiging makitid ang isip? Binuksan niyang ang kanyang matatalinong dila at sinigawan ang Diyos na si Haring Chenxing. Bilang resulta, hindi nakatiis ang Diyos na Haring Chenxing at galit na sinabi, tumigil, huminto, ibigay mo sa akin. Natigilan si Yang Yiyo at mabilis na ibinigay ang dragon-slaying sword ng may paggalang. Siya ay napakasaya sa kanyang puso. Matagal na akong kasama ng Zamao Bird. Wala akong ibang natutunan, ngunit ang chatterbox ng Zamao Bird ay itinuturing na natutunan, ngunit hindi ka nito mapapagaling. Sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na si Yi Chenxing, isang dakilang hari ng Diyos, ay walang pakialam sa kanya, kung hindi ay matagal na siyang umalis. Siyempre, alam din ni Yang Yiyo na si Yi Chenxing ay inutusan ni Foxy na tulungan siya, at hindi siya ganoon kalaki ng mukha. Pinandilatan ni Yi Chenxing si Yang Yiyo, kinuha ang dragon-slaying sword, bigla itong inalog, hinugot ang dragon-slaying sword, at pagkatapos ay iginuhit ito sa kanyang palad, at agad na nabahira ng dugo ang talim ng dragon-slaying sword. Hindi nakita ni Yang Yiyo kung ano ang nangyayari, ngunit sa sumunod na segundo, ang dragon-slaying sword ay kumikinang na may pilak na liwanag, gumawa ng hagong, at labis na nasasabik. Sunod-sunod na lumitaw ang mga inscription. Cut. Casual na iniwagayway ni Yi Chenxing ang dragon-slaying sword at nilaslas ang isang bundok na libu-libong metro ang layo. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiyo ang tunog ng dragon-slaying sword, at mayroong isang malakas na special force sa mundo at ilang uri ng puwersa na hindi pa niya nahawakan upang maiwasan ang paggulong. Ang malakas na enerhiya ng espada ay sumambulat sa hangin na may walang kapantay na hininga, na ikinatakot niya. Sa isang iglap, ang bundok na libu-libong metro ang layo sa malayo ay sumabog ng malakas, at ang buong bundok ay sumabog. Nanlaki ang mata ni Yang Yiyo. Ito ang bundok ng God Realm. Kung sasama siya, baka hindi niya maputol kahit isang lamat. Sa mga mata niya, napakalakas nito. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng dragon-slaying sword ay lubos na napabuti. Gayunpaman, sumimangot si Yi Chenxing, bahagyang umiling, at may binulong. Hindi ito narinig ng malinaw ni Yang Yiyo, ngunit tila hindi siya nasisiyahan. Pagkatapos ay nagtanong si Yi Chenxing, may ginawa ka ba sa espiritu ng espada? Habang nagtatanong, sumulyap din si Yi Chenxing sa scabbard na lumulutang sa gilid. Natigilan si Yang Yiyo at tumango, pinigilan ko ang espiritu ng espada dahil hindi nito sinunod ang utos ko. Nakonsensya si Yang Yiyan habang nagsasalita. Hindi lamang niya pinigilan ang espiritu ng espada, ngunit sinira rin niya ito. Ngayon parang may ginawa siyang mali. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Yi Chenxing, ikaw. Sinasayang mo ang kaloob ng kalikasan. Paano magiging tugma ang espiritu ng banal na espadang ito? Hindi mo na kailangang utusan ito. Ang pinakamataas na kaharian ay ang pagkakaisa ng isip at espada. Isa ka lang tulala.
Ako, madilim ang mukha ni Yang Yian, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Bago siya makapagsalita, muling sinabi ni Yi Chenxing, kalimutan mo na ito, ang Magic Sword ay nasa ibabang kaharian, at ang antas ng kapangyarihan ay hindi sapat upang suportahan ito. Hindi nito kayang gampanan ang kapangyarihan nito. Hindi mo ito kasalanan. Sa kabutihang palad, ang panloob na espiritu ng espada ay hindi pa ganap na nawala ang espiritualidad nito. At ikaw ay kalabisan. Talagang hanggal na pilitin ang Magic Scabbard na ito. Susunod, pagsasamahin ko ang espiritu ng Scabbard sa espiritu ng espada, na maaari ding ituring na isang lunas. Ikaw na bata ay maghihiwalay ng isang tipak ng marka ng kaluluwa, at gagawin ko ito para sa iyo, upang hindi mo mahawakan ang mahiwagang espadang ito at masira ang reputasyon ng Magic Sword. Ano pa ang masasabi ni Yang Yiu? Siya. Kailangang matapat na paghiwalayin ang marka ng kaluluwa minsan. At hinawakan ni Yi Chenxing ang scabbard sa kawalan, at direktang tumama sa marka ng kaluluwa ni Yang Yiu sa Dragon Slaying Sword. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkumpas ng kamay, ang liwanag ng Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yi Chenxing ay lumakas at lumakas. Buzz! May mahinang tunog ng dagandong ng dragon sa panginginig ng Dragon Slaying Sword. Malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang koneksyon sa pagitan niya at ng Dragon Slaying Sword ay lumakas. Tila naging bahagi na ng kanyang katawan ng Dragon Slaying Sword. Pumunta ka. Sa sandaling ito, biglang binigkas ni Yi Chenxing ang salitang, "Go," at ang Dragon Slaying Sword ay pumutok sa makinang napilak na liwanag, at lumipad muli sa bundok 1,000 metro ang layo. Boom! Halos sa isang kisap mata, may dumagundong na dagandong 1,000 metro ang layo. Tumingin si Yang Yian sa paligid, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkakataong ito, at hindi maisara ang kanyang bibig. Nawasak lamang ng naunang espada ang tuktok ng bundok, at naging sanhi lamang ng pagsabog ng bundok. Ngunit pagkalabas ng pangalawang espada, ang buong bundok ay nawala, na parabang ito ay ganap na sumangga. Kung hindi dahil sa napakalaking hubad na lugar, may isip ni Yang Yian na walang bundok na 1,000 metro ang layo. Ang kapangyarihan sa oras na ito ay higit sa 10 beses na mas mataas. Ito ba ay 100 beses? Sa susunod na sandali ay ikinaway ni Yi Chenxing ang kanyang kamay, at ang Dragon Slaying Sword ay kumislap. Noon lamang tumanggaw si Yi Chenxing ng may kasiyahan at sinabing, "Okay, huwag mong biyayaan ang Magic Sword ng panlabas na puwersa sa hinaharap. Ang Magic Sword ay Magic Sword at hindi na kailangan ng anumang panlabas na impluwensya. Ang espiritu ng espada sa loob ay mismo. Huwag mong subukang impluwensyahan ito. Hindi mo maaaring gamitin ang iyong kapangyarihan sa mas mababang kaharian dahil hindi ito nangangailangan ng dugo ng unsealing. Ng space at time, gagamitin ko ang aking dugo para tuluyang i-unseal ang Magic Sword para sa iyo ngayon, at pagsamahin din ang iyong soul mark sa Magic Sword. Sa hinaharap, ang Magic Sword ay magiging parang bahagi ng iyong katawan, at para mailabas ang tunay na kapangyarihan ng Magic Sword, kailangan mong kontrolin ang kapangyarihan ng espasyo at oras." Naramdaman ni Yang Yiu ang dagandong ng Dragon Slaying Sword. Alam niyang tama si Yi Chenxing. Siya ay lubos na kumbinsido at sinabi ng may tunay na pasasalamat, "Pakiusap, turuan mo ako, Diyos na Hari." Alam niya na ang Dragon Slaying Sword ay tunay na pag-aari niya sa sandaling ito at ganap na nabuksan, ngunit kung paano gamitin ang pinakamataas na kapangyarihan nito, malinaw na sinabi ni Yi Chenxing, na nangangailangan ng kapangyarihan ng espasyo at oras. Sa tingin ko dapat mayroong ilang pamamaraan. Yumuko siya at same time na humingi ng payo. Sa ganitong sitwasyon kung saan siya ay tinutumbok ng mga celestial, kailangan ni Yang Yiu ng matinding lakas. Maaaring gamitin ng Dragon Slaying Sword ang pinakamataas nitong kapangyarihan, na siyang kabisera ng kanyang buhay. Kabanata 2535, Magical Power. Nakita ni Yi Chenxing na si Yang Yiu ay taos-puso at ngumiti ng may kasiyahan, ngunit ang kanyang balat ay masyadong mapatla, kaya ang ngiti ay medyo nakakatakot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiu at sinabing, "Okay, may sasabihin ako sa iyo." "Salamat, God King," pinasalamatan siya ni Yang Yiu. "Okay lang, actually. Ito ay isang katanungan ng lakas at paglilinang. Ang tibak na ipinadala ko lang ay tila makapangyarihan, ngunit iyon ay nasa aking kamay. Kung ito ay nasa iyong kamay, maaari lamang nitong gamitin ang kapangyarihan ng unang espada, at putulin ang tuktok ng bundok gamit ang isang espada. Sinabi ko na ang espadang ito ay nasa pagitan ng mga Diyos ng oras at kalawakan, at ang tunay na makapangyarihang katangian ay oras at espasyo, kaya hindi ito magagamit sa buong kapangyarihan nito sa iyong mga kamay, at syempre ganoon din ito sa aking mga kamay. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagkontrol sa kapangyarihan ng oras at espasyo maaari mong gamitin ang pinakamalaking kapangyarihan, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan ng Magic Sword. Kahit nakakatuntong mo pa lang sa kaharian ng mga pangunahing Diyos at lalaki, na may Magic Sword sa iyong kamay, makakayanan mo ang 3 buong lakas na pag-atake mula sa mga Diyos at tao sa itaas na antas. Kung ginamit ng maayos, maaari mo ring labanan at patayin ang mga Diyos at tao sa itaas na antas, at posible na patayin ang kalaban. Gamit ang Magic Sword na ito sa iyong kamay, ang iyong lakas ay maaaring palaging tumaas ng 30%. Maaari mong labanan ang mga Diyos at lalaki sa mataas na antas sa pangunahing antas ng mga Diyos at tao,
at labanan ang mga Diyos sa itaas na antas sa pangunahing antas ng mga Diyos at tao. Malalapat ito hanggang sa makamit mo ang kaharian ng mga Diyos at tao. Sasamahan nito ang iyong paglilinang ng lakas. Para sa paglaki, ito ay talagang bihira, bata ka dapat gamitin ito ng mabuti. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay kailangan mong kontrolin ang kapangyarihan ng mga katangian ng espasyo. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Diyos ng oras at kalawakan, ang katangian ay oras at espasyo, na tumutugma sa pinakamataas na kapangyarihan ng espadang ito, at ang batayan ng kapangyarihan ng oras at espasyo ay ang kapangyarihan ng espasyo, kaya kung gusto mong gamitin ng espadang ito ang nararapat nitong kapangyarihan, kailangan mong maunawaan ang kapangyarihan ng kalawakan at maglagay ng magandang pundasyon. Ang pinakadakilang kapangyarihan ng espada ng Diyos ng oras at kalawakan ay ang oras at espasyo, at ang isang espada ay maaaring masira ang oras at espasyo at pumatay sa kaaway. Siyempre, ito ay masyadong malayo para sa iyo ngayon, kaya huwag mo nang isipin ito sa ngayon. Hangga't ginagamit mo ng maayos ang kapangyarihan ng espasyo, malaking tulong ito. Sa oras na iyon, ang isang espada ay babasagin ang lahat ng mga ilusyon, array, espasyo, at iba pa. At isang espada ang makakasira sa kanilang lahat. Noong una, hindi sumang-ayon si Yang Yiyu sa kwento ni Qianxing, ngunit ngayon ay lumiliwanag ang kanyang mga mata, na nagsasabing, ayon sa kahulugan ng hari ng Diyos, kung sukdulan kong isagawa ang kapangyarihan ng kalawakan, maaari kong kontaken ang kapangyarihan ng oras at espasyo, upang may sigawa ang pinakamataas na kapangyarihan ng espada. Yun ang totoo, pero huwag ka masyadong mag-isip, bata. Sa pamamagitan lang ng hakbang-hakbang ay magiging matatag ka. Una sa lahat, kailangan mong mag-practice. Ngayon, haha, junior god ka na lang. Hindi mo pa nga yata alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Diyos, di ba? Nakangiting sabi ni Qianxing. Galit na sabi ni Yang Yiyu. Maaari mo bang ihinto ang paghatol sa akin? Nakumpleto ko na ang pagbibinyag ng banal na liwanag, paanong hindi ko alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Diyos? Saan ko sasabihin sa iyo kung paano ito gamitin? Tanong ni Qianxing sa isa sa mga pagsusulit. Agad na pinakilos ni Yang Yiyu ang kapangyarihan sa kanyang katawan at inipon ito sa kanyang palad, at biglang napuno ng makukulay na ilaw ang palad ng kanyang palad. Tingnan mo, hindi ba ito simple? Pagmamalaki ni Yang Yiyu. Sino ang nakakaalam na tumawa si Qianxing? Oh hahaha. Anong nakakatawa? Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Ikaw bata, ikaw talaga. Marahil ay hindi mo alam ang pagkakaiba ng mga immortal at mga Diyos, at hindi mo alam kung ano ang tunay na banal na kapangyarihan. Sa karamihan, pinapakilos mo lang ang banal na kapangyarihan sa iyong katawan. Gayunpaman, ang iyong banal na kapangyarihan ay medyo naiiba. Ang normal na divine na kapangyarihan ay 7 kulay, ngunit ang sa iyo ay kasing dami ng 10 kulay, na mukhang mas mataas kaysa sa ordinaryong mga Diyos. Ngunit ito ay wala. Ang bawat tao ay may iba't ibang mga pisikal na katangian, kaya ang mga kulay ng banal na kapangyarihan condensed ay natural na naiiba. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman, ang banal na kapangyarihan ay may mga katangian, at karaniwang ito ay ang 5 elemento ng banal na kapangyarihan. Iba ito sa mga immortal. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay balanse sa 5 elemento, na katumbas ng pagiging ipinanganak na kasama nito. Ang pagiging isang Diyos ay ang pagkakaroon ng banal na kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit lahat ay may focus. Halimbawa, ang katangian ng apoy na banal na kapangyarihan ay ang pangunahing isa, at ang iba ay pantulong. Kapag ginamit, ito ay may katangian ng apoy, ngunit maaari silang mabago sa isa't isa, at ang 5 elemento ay kapwa nagpapatibay at pumipigil. Sa parehong sitwasyon, kung makatagpo ka ng isang tao na may katangian ng tubig bilang pangunahing isa, ang dalawang panig ay maaaring magkaparehong nagpapatibay at pumipigil. Nakarinig ka na ba ng mga Diyos na may kakayahang gawing mahika ang pagkabulok? Tanong ni Qianxing sa wakas. Natural na narinig ito ni Yang Yiyu at tumango, sinabing, narinig ko na ito, ngunit hindi ko lang alam kung ano ang ibig sabihin nito o kung paano ito mauunawaan. Ngumiti si Qianxing at sinabi, mag-ingat, gagamitin ko rin ang aking banal na kapangyarihan. Habang nagsasalita siya, marahang hinawakan ni Qianxing ang isang hindi kilalang puno sa tabi niya. Biglang kumislap ang banal na kapangyarihan sa kanyang kamay, at sa sumunod na sandali ay mabilis na nalanta ang puno hanggang sa tuluyan itong matuyo. Ang lahat ng mga dahon ay nalaglag, at ito ay tila isang piraso ng tuyong kahoy na panggatong. Matapos hayaang matuyo ang isang puno, nagpatuloy si Qianxing, ang lahat ng bagay sa mundo ay kapwa nagpapatibay at pumipigil sa isa't isa, at ang 5 elemento ay ang pundasyon ng lahat ng bagay. Ang kinokontrol mo sa ibabang mundo ay ang kapangyarihan lamang ng maliit na 5 elemento, na walang kabuluhan. Ngunit sa banal na mundo, kailangan mo pa ring linangin ang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit ito ay ang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit ito ay lubos na naiibang antas. 5 elemento. Espesyal ang aking mga pisikal na katangian, ngunit nilinang ko rin ang kapangyarihan ng 5 elemento sa sukdulan, at maaari pa rin itong magamit. Halimbawa, itong patay na puno, ngayon ay maaari ko na itong buhayin, higit sa lahat gamit ang katangiang kahoy, at sa tulong ng iba pang 4 na katangian, ito ay magagawa.
Habang nagsasalita siya, ang palad ni Yi Qianxing ay kumikinang, nakaharap sa patay na puno, at sa susunod na sandali ang patay na puno ay nagsimulang magbago, ang mga tuyong sanga ay nagsimulang mapuno, nagbago ng kulay, at pagkatapos ay tumubo ang mga dahon. Talagang binuhay nito ang patay na puno. Ito ay banal na kapangyarihan, ang kombinasyon ng kapangyarihan ng 5 elemento ay banal na kapangyarihan, maaari nitong buhayin ang mga patay na puno, gawing ginto ang mga bato, at matuno ang yelo sa mga ilog. Habang nagsasalita siya, si Yi Qianxing ay nakataas ang palad, at talagang binago niya ang lahat ng sinabi niya. Nanlaki ang mata ni Yang Yian at tumingin ng mabuti. Ngayon ay sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang mga Diyos ay tinawag na mga Diyos. Totoo na maaari nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan at makamit ang omnipotence. Alam niyang sinadyang tinuturuan siya ni Yi Qianxing, kaya naging seryoso siya, tumingin at nakinig ng mabuti, at humihingi ng payo ng may kabab ang loob kapag may hindi niya naiintindihan. May tiyagang sumagot si Yi Qianxing. Ang kaharian ng mga Diyos ay para lamang linangin at maipaon ang banal na kapangyarihan. Ang ipinakita ko ay magagawa ito ng mga Diyos sa iyong yugto. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng banal sa katawan, mas malakas ang kapangyarihan na maaaring ibigay. Ang kaharian ng mga Diyos sa langit ay ang tunay na linangin ang 5 elemento sa sukdulan. Ito ay hindi na isang solong katangian, ngunit lahat ng 5 elemento ay perpekto. Kapag naabot mo ang antas ng mga makalangit na Diyos, ito ay ang kapangyarihan ng mga dakilang batas, tulad ng batas ng kalawakan, ang batas ng 5 elemento, kulog, hangin at ulap, at iba pa. Ito ay nakasalalay sa personal na pagkakataon upang linangin. Ito ay ang ebolusyon ng kapangyarihan ng 5 elemento sa sukdulan. Sa panahong iyon, magiging natural na proseso ang pagpasok sa antas ng kapangyarihan ng batas. Kung tungkol sa mga misteryo ng 5 dakilang batas, iyon ay isang mas mataas na antas, na malayo pa rin para sa iyo ngayon. Kaya't maaari mo lamang isagawa ang 5 elemento ng banal na kapangyarihan sa ngayon, at tingnan ang katangiang diin ng iyong pangangatawan, pumili ng isa, at ang 4 na iba ay maaaring gamitin bilang pantulong. Ang antas na ito ay medyo madaling isagawa, kaya kailangan mo lamang na sanayin ang dami ng banal na kapangyarihan. Ang antas ng makalangit na Diyos ay ang kalidad, ang antas ng hari at Panginoong Maylupa, ang 4 na pangunahing kaharian, iyon ay ang proseso ng 5 elemento na umuusbong sa kapangyarihan ng mga batas. Upang maisegowa ang kapangyarihan ng Magic Sword, sa maagang yugto maaari ka lamang umasa sa banal na kapangyarihan sa iyong katawan bilang batayan, at kapag maaari kang makipag-ugnay sa kapangyarihan ng batas sa kalawakan, oras na para dagdagan ang kapangyarihan. Ngunit huwag isipin na ang kapangyarihan ng Magic Sword ay mahina sa yugtong ito. Ang pagdaragdag ng 30% ng iyong lakas ay hindi lamang pagsasalita, ang isang espada ay maaaring basagin ang pormasayon, basagin ang ilusyon, at basagin ang maliit na espasyo. Nakinig si Yang Yiyo at itinala ang lahat ng ito sa kanyang isipan nang hindi nawawala ang isang salita. Maraming sinabi si Yi Qianxing, at marami rin siyang tinanong. Nagtanong ang dalawa at sumagot sa isa't isa. Lumipas ang 3 araw nang hindi namamalayan, at sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyo ang paraan ng pagsasagawa ng mga Diyos. Okay, nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Kayo na ang baalang magdesisyon kung paano pupunta. Huminto si Yi Qianxing. Tumango si Yang Yiyo. Sa katunayan, kumilos si Yi Qianxing bilang isang master sa kanya. Yumuko siya ng malalim para magpasalamat. Hindi gaanong nagsalita si Yi Qianxing at tinanggap ang regalo. Any other questions? Iminuwestro ni Yi Qianxing si Yang Yiyo na tumayo. Yang Yiyo. Nag-isip tungkol dito at nagtanong, oo, gusto kong malaman kung anong antas ng artifact ang Dragon Slaying Sword. Ilang antas ang mayroon sa God Realm of Gods? Saglit na nag-isip si Yi Qianxing at sinabi, mahirap sabihin. Walang tiyak na kahulugan. Gayunpaman, ang bawat artifact, kahit anong uri ng likas na kayamanan ito, ay dapat na muling pinuhin at pagpalain kapag ito ay sa wakas ay ginamit ng mga Diyos at tao. Sa makatuwid, walang definisyon. Gayunpaman, mayroong isang pinaka-intuitive na isa na iyong mauunawaan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ang Divine Law ay isang divine artifact. Maaari din itong tawaging 7th Realm Artifact, dahil ang Heavenly Divine Realm ay ang ikapitong realm ng cultivation para sa mga Diyos at tao. Tumango si Yang Yian matapos itong marinig. Sa katunayan, naiintindihan niya ito pagkatapos marinig ito. Ito ay simple at malinaw na makilala ang mga ito ayon sa kanilang mga kaharian. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.